Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Very good itong ginawa ng NBI. So tama ito mga kababayan. Ayan si Bungi. Vlogger ng mga Duterte. Sabi rito, NBI may summon vlogger Jack Argota in probe of fake medical report on the president. Itong Bungi na to mga kababayan, na vlogger ni Sara, masyado mapanlait. Sabi ko nga mga kababayan, kung ikaw ay may kampansanan, dapat umiwas ka sa ganyang uri ng pag-uugali. Kasi bungi ka na nga, pagkatapos ganyan pa yung behavior mo, mahilig ka pang manlait, mamintas, at magpakalat ng fake news. In-interview po ni Bungi Jack Argota mga kababayan, si Chavit Singson, kasama yung mga DDS vloggers na mga kauri niya na mapanlait. Kasi DDS vlogger siya. Doon sa istasyon nila, yung SMNI, pinagtawanan siya ng mga tao kasi hindi niya ma-pronounce ng maayos yung martial law. Ang tunog po, marshmallow. O di ba? Kaya ginawa ng mga netizens ng meme. Sabi ni Jack Arguta, pueble ba mayahe masyalo sa manahon na yon? Hindi man maintindihan ni Sabit kasi mahina na rin yung pandinig. Kaya sabi dito, loading. Inulit ni Jack Arguta, mueble ba? Ha? Sabi ni masyalo, ha? Sabi ni Sabit, mga kababayan, yung bingo tapos yung bingi. Hindi magkaintindihan po. You see? Pero mahilig pa manlait. Mga kababayan itong lokong ito. Talaga, pag DDS talaga mga kababayan, walang kahihiyan. You see? Kaya ito, pinakalat ng mga netizens. Pinagtatawa na. Oh my God! Di magkaintindihan yung dalawa. Ha? Masyalo. Ang dinig ko nga ko, marshmallow. Oh my God! Marshalo? Kung posible daw na mangyari yung martial law, ang nabibigkas niya, marshmallow o masyalo. Kasi nga, ngungo. Pero ang lakas ng loob manlait, mga kababayan. Yung depekto niya sa pagkatao, hindi niya makita. Pero kung laitin yung ating Pangulo, tawaging bangag, ngiwi, matindi po. Ganon ang uri ng pagkatao nitong mga DDS mga kababayan. Napakasaba talaga ng mga ugali. You see? O ngayon, deserve niya to. Ang sabi ng NBI, ipapatawag, isasamo nila ito. Yung mga nagpakalat ng fake news, gamit po yung piniki po yung medical report ng St. Luke's sa kalagayan ng ating Pangulong Bongbong. O ito, mga kababayan, ang sabi rito sa report ng Politico News, NBI may summon vlogger Jack Arguta in probe of fake medical report on the President. The National Bureau of Investigation may subpoena content creator Jack Arguta in its probe on false medical report on President Ferdinand Marcos Jr. according to the agency's acting director, Angelito Lito Magno. Sa interview ng Billionaire News Channel, sabi po ni Magno, the NBI has started investigating the claims about the health of the President who was recently hospitalized for diverticulitis but it's now doing well, as per Malacanang. The NBI may also summon the people behind the online post, sabi po ni Magno. Ang dami nila, yung mga DDS vloggers and influencers, including Jason Sa, pati po si Bobby Tiglao, si Lorraine Badoy, sabay-sabay na nagpakalat po. So lahat ito dapat imbestigahan mga kababayan. At lahat na sila ngayon, pinagtatanggal na po yung kanilang post, na screenshots na po ng ating mga authorities. So importante po,
talaga na tuldukan na to na matindi pong pang-abuso nitong mga taong ito. Hanggat hindi ito nakukulong na mga lokong ito, magpapatuloy sila sa pagpapakalat nila ng disinformation, fake news at paninira sa ating Pangulo at kung sino nakalaban nila sa politika. Namihasa po kasi hindi sila noon pinapatulan. Pagkatapos this time, na pinagabol sila, ang pinapakalat naman nila, mga kababayan, wala na anyang kalayaan sa pamamahayag. Martial law na anya, tulad ng sinasabi ni Liviste, de facto martial law. Saka si Mike Defensor, yun na din, may martial law na anya sa Cebu. Ano nagka-martial law mga kababayan? Sumubra na nga ang kalayaan ninyo sa pagsasalita, sobra-sobra ng pag-aabuso mga kababayan. So talaga, kailangan na gamitan mga kababayan ito ng kamay na bakal para matuto sila na rumispeto mga kababayan sa kapwa. Rumispeto sa ating mga authority, sa ating institusyon. Rumispeto sila sa ibang tao. Mga walang modo itong mga taong ito. At saka si Lorraine Badoy. Tingnan ninyo yung post mga kababayan ni Lorraine Badoy. Yan matindi po. Masyadong bastos. Yan sabi niya rito. Did it also enter your mind when you saw bangag with the dog that the dog is in danger of being part of an orgy? Or was that just me? Yung sexual orgy, nang ibig sabihin, pati aso, dinadamay mga kababayan sa orgy, yung sexual orgy, na pinakalat na fake video po ng isang DDS vlogger na nakabase sa Amerika. Remember? Ina-accuse yung ating First Lady, Lisa Marcos, at saka yung ating Pangulo. And this time, ito na yung imputation, mga kababayan ni Lorraine Badoy. Itong taong ito, doktor pa naman ito, napakawalang iya ang kanyang ugali. Kaya, sabi ng isang netizen mga kababayan, talagang binanatan siya ng todo. Ayan Maria Bratikova. Sabi ni Maria Bratikova, Badoy and Stens are synonymous. When people reveal what possesses their yearnings, imaginations, cravings, wet dreams, that's when you realize that depravity that cancels the morality, good manners, and decency in some people. The rotting tissues issue slowly but surely. Ganyan kabulok ang pagkatao mga kababayan ni Lorraine Badoy. Pero isa siyang doktor. Bulok na bulok ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa. The totality ng kanyang pagkatao. Napakabastos na babae. Yan ang ibig sabihin po dito sa post nitong isang netizen. Nangangamoy yung pinakabulok mga kababayan. Beyond description na pagkabulok. Yan ang uri ng pagkatao ni Lorraine Badoy. Yan Yan ang uri ng morality. Mayroon. Si Badoy. Miss Badoy's unraveling is being outed by herself. In salami tactic, in a move she thinks wrongly but consciously, is erudite and read-worthy. She's doing an excellent job of self-reveal. In other words, sa kanyang pananalita, mga kababayan, ini-expose lang ni Lorraine Badoy kung anong uri, gaano kasama ang kanyang pagkatao, kung gaano siya kabastos na babae mga kababayan. Nangangamoy ang kanyang kabastusan, nangangalingasaw ang kanyang kabastusan. It is almost beyond description mga kababayan. Walang mahagilap tayong salita kung gaano kabastos ang kanyang imagination. Na hindi mo maisip. Ako nga po, yung mga terms na yan na sex urge, never ko siyang nababanggit. That is not part of my vocabulary mga kababayan. Kasi napakalaswa ng term na sex urge. Yan ang ibig niyang sabihin dyan sa urge. Yung group sex ang ibig sabihin yan. Kasama yung aso. Yan ang ibig niyang ipahiwatig mga kababayan sa kanyang mensahe. Yan sabi po ni Maria Bratikova. And you like it, reveal it in it, laugh about it like it is the next potential Nobel Award in shamelessness. Ibig sabihin ang kawalang hiyaan. And that, my dears, also reveals much about you in your person. So, nakatikim ka ng maanghang na salita na tama lang sa description ng pagkatao mo, Lorraine Badoy. Ang isang tulad mong doktor, ewan ko,
dapat itong taong ito, ideklarang persona nung grata o dapat siguro tanggalan ng lisensya bilang isang doktor. Di ba may professional ethics dapat na ino-observe din ang isang doktor, ang mga doktor? Professional ethics. Hindi nababagay ang taong ito sa kanyang profesyon bilang isang doktor. Wala pa akong nakita na kaharap na kilalang doktor na kasing bastos mga kababayan ni Lorraine Badoy. Ganon katindi ang pagkatao niya. And that is because, mga kababayan, tumikit siya sa mga Duterte, nahawa po ng masamang ugali. So going back dito, kasama ito si Lorraine Badoy sa nagpakalat ng fake medical reports ng St. Luke's sa kalagayan ng ating Pangulo. So dapat kasama ito sa imbestigahan mga kababayan. Isama ng NBI. Sabi po ni Magno, false claims niya about the President's health are a matter of national concern and national security. Hindi po ordinaryong tao ang presidente. Tama po ang sinasabi na may karapatan ng tao na malaman ang public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay paintulot na kung ano-ano na lang ang ilalabas natin at magkalat ng fake news. NBI has been documenting the post containing the allegedly false claims. He said, adding that it may file cases soon. He said the post could fall under cyber libel. Argota's post was no longer on his Facebook page, but he said he did not take it down. It was Facebook that did so. Lawyer Jesus Falsis, one of the hosts of Politico Talk, said Argota could be held liable for posting an alleged fake medical report. But even if the report were true, posting it is still a violation of medical and data privacy laws, sabi po ni Attorney Falsis. He also said Argota could be held liable for claiming that Marcos had cancer. Kung ano-ano na lang po ang pinopost laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat hindi ito pinapanagot na mga walang hiya ito, mga walang modo, mga eudemon. Yan ang tawag namin yan dito. Demonyo, eudemon. Itong mga eudemon na to, hanggat hindi natin ito pinapanakot sa batas, magpapatuloy sila sa ganyang mga masasamang gawain. Panahon na natuldukan natin at swituhin natin, panagutin natin ang ganitong uri ng mga gawain ng mga napakawalang hiya na mga taong ito, mga kababayan. Masaya yung mga netizen sa aksyon ng NBI. Sa wakas, sabi po ni Gonasco, sabi ni AGM Ligarda, yari singungo, maano na ang wisdom of speech. Ayon na lang, sabi ni Hines. Ang bad breath daw niyan, sabi ni Bong Ambalada, ayon, nga fat iyo maulong, dapat kaanyang makulong. Sabi ni GR Villanueva, super deserve niya yan. Ayan yung pinost niya, mga kababayan. Tama yan, isang ngungo, sisiraan si PBBM. Ito ang post niya na screenshot ng marami. This is the evidence. So, mabuhay kayo dyan sa NBI, tapos sa PNP-CIDG. Bilisan na ninyo po para kaladkarin ninyo agad, pusasan ninyo agad itong mga taong ito, kaladkarin sa kulungan para magtino, mga kababayan, or tumino.